Pasin ninyo yung ano, yung mga halaman dito, yung mga damo, ang kaganda o lulusog ko. Mga malusog. Bakit malulusog ang mga yan? Wala namang mga naglalagay ng ano, ng fertilizer diyan. Kasi ano, yung kang mga ugali kasi nitong damo. Yung nature kasi ganito, halimbawa yung mga tinda mo, tumubo sila, yung mga dahon nila, mamatak na yan diyan sa ilalim niya, mamatak na diyan sa ilalim. Tapos yun naman ay ano, magiging fertilizer na diyan, makukumpos na yan diyan. Tapos ano, meron pa halo-halo pa sila diyan, iba't ibang klase mga damo. Kaya iba't ibang klase mga dahon diyan, mga pag namatay na sila diyan, yung mga tangkay nila, mabubulok na rin diyan. Kaya yun ang ano, yun ang nagpapataba diyan sa lupang ganito. Na ano, kaya magtataka ka bakit ito mga ito kalulusog eh, wala naman nag-iintindi sa mga yan, wala naman naglalagay ng ano, ng fertilizer. Ayun nga ay ano, dahil sa nature na nagiging gawi ng mga damo sa ganitong mga parang yung ano, wala kasi nag-aalis ng kanilang mga tangkay na yun ang may nagiging fertilizer na. Bakit dun sa ating mga taniman bakit minsan kailangan pa natin lagyan ng mga ano, ng mga fertilizer. Ang alaman dun hindi gumanda yung ating mga tinatanim kung hindi lalagyan ng fertilizer. Dahil nga kasi dun sa ano, naging ugali natin na tayo ay napakalinis. Kasi ugali kasi natin, lagi ang gusto natin linisin yung ating mga ano, yung ating mga taniman. Kapag halimbawa may mga naninilaw na ano, yun yung isa nakikita ko na pag naninilaw yung mga dahon, ginugupit na yan. Pagkatapos itinatapon nila dun sa, meron silang sa dyan mga tapunan sa mga ano, labas ng garden, doon nila inihagis. Kaya naman yung mga sustansya na sa halip na sana ito sa garden na mabibinbin, ang mangyari ano, hindi pat dun sa labas. Tapos itong mga pag namatay pa yung ano, yung mga gulay na itinanim doon o anumang puno o anumang halaman, ayun tinatabas na at tinatapon na naman doon sa labas ng garden. Kaya ano may iwan doon sa garden, di lupa na lang. Oh. Kaya ang mangyayari pagka nagtanim ulit tayo ay kailangan natin lagyan ng fertilizer para gumanda yung ating halaman. Oh, pero masdan mo itong ano, itong mga nasa ganito mga parang kahit sa kagubatan na wala naman sila naglalagay ng mga fertilizer diyan, ay bakit tumataba? Dahil nga kasi ang Diyos kasi pagkakalikha na sa mga halaman, sila na yung mga naglalagay ng automatic ng mga fertilizer sa kanyang ano, pinagkakatamnan. Kaya ang yakatot yung mga ito nga yung mga dahon, yung mga tangkay ng mga yan, at ang mga kuwang, kaya diyan yan nai-impact doon sa ilalim, gaya doon sa mga kagubatan na makikita natin yung mga down ng mga punong kahoy na doon isama-sama na doon sa ilalim, tambak na roon, na yun yung nakukumpos na yun doon, nagiging ano. Kaya makikita niyo yung mga lupa doon ay may itim na dahil sa sobrang taba. Ay bakit yung sa garden natin na malimit natin binungkal ng binungkal ay bakit ito lagi hindi pala dyan natin ng fertilizer hindi gaganda yung ating halaman. Samantala dun sa mga parang sa kagubatan, pagkaganda-ganda dun ng mga tubo ng mga damot, mga alamang mga puno-puno doon, wala naman nag-iintindi. Dahil nga kasi yung mga ano, mga daon-daon nila na pumapatak sa lupa, wala naglilinis. Kaya yun yung nagiging ano na doon, naging nakukumpos na doon, nagiging fertilizer. Ay doon sa ating kuwan ay ano, ay halos lagi na tayong naging malinis doon sa ating mga kuwan. Kada may mga naninilaw, gupit natin, tapon doon sa ano, pag namatay na yung kuwan, tinatabas natin. Kung matanda na yung mga halaman, tatabasin natin, itatapon natin doon sa labas ng garden. Kaya ang lupa talaga ng ano sa ating mga garden pumapayat. Tapos ang start pa ng ating pagtatanim, yung ano, mahilig tayo sa suluhan, halimbawa ay mais, tatanim natin ng mais lamang.
Oh, kita niyo ito sa karton na kawan. Halo-halo sila. Kasi ang karton, mga halo-halo na ganyan, nagkakatulungan sila, nagbibigayan sila ng mga sustansya sa isa't isa. Kaya ganyan ang ang nature. Tayo naman ang style natin, binabago natin. Mahilig kasi tayo magbago. Ayaw natin gumaya sa sa nature. Ang gusto natin yung sa ating mga diskarte. Kaya naman ang nagiging mahirap yung ating diskarte. Kailangan natin bumili tayo, gumastos tayo ng kuwan. Kaya kita nyo dito sa kuwan na wala naman nag-insecticide dito. Tamo, wala naman nag-spray diyan. O kahit paano, may nasisira man ng mga dahon. Pero madalang kita mo mga dahon, halos mga buo. O yan, kita nyo, mayroong ganyan sira may sira naman kaso madalang. Pero bakit ito sa garden natin? Minsan makikita nyo halos mga sira-sira ng kawan. Kaya ano nangyayari dito sa ating bumibili tayo ngayon ng mga insecticide para sprayan. Pero kita niyo sa garto, wala man ang mga nag-spray dito. Pero mga dahon mabuo. Dahil nga ang style kasi ng ganyan, lagi sila yung mga halo-halo ay sa mga damo. Kaya pagka tayo magtatanim, lagi natin gawing halo-halo, gayahanin natin ang nature, halo-halo. Kaya pagka nagtanim tayo ng mais, tanim natin din ng mga ibang gulay. Halimbawa may mais diyan, samahan natin ng mga talong, petsay, sitaw, labanos, mustasa dyan sa ilalim ng mga iba't ibang halaman. Pagkapangan natin ng mga ampalaya, yung kumapag din sa mga mais, yung labo-labo, parang mga ganito. Kita nyo yung mga ganyan, labo-labo sila diyan. Nakikita mo din sila masyadong may pinupuntahan man ng insekto, madalang. Ay katulad tingnan nyo yung ampalaya doon, ampalaya nakuha. Yung mga nakuha ko ngayong ampalaya mga walang tama. Yung mga nakuha ko ngayon, napitas ko ngayon ang ampalaya, walang tama. Kasi kita mo naman doon, nakita mo labo-labo sila doon, labo-labo. Labo-labo. Ay kita nyo doon sa ating sa ating mga sa farm, makikita nyo nabawa ang palayahan yan, di puro ang palaya. Ngayon yung mga insekto, napakadali nilang makita yan kasi linis na linis alam na alam nila yung kanilang kuha, malayo pa lang sila. Ay lalo na ang mga insekto, napakalilinaw ng mata ng mga yan, pati pangamoy, naamoy nila yung ng hangin kung saan maraming may makakain. Kaya alam na alam nila. Ay pagka ganito, ay pag dumaan diyan ng ang insekto malilito sila diyan. Kasi halimbawa, ang tatargetin nila yung palaya. Nakita mo ang palaya halos napapaibabawan siya ng damo. Maliban na lang kung ang insekto ay tumigil diyan. Tapos makita niya na yan palaya pa dito, tapos tatandaan na niya yun. Uy, doon yan palaya doon. Magaling din magtanda mga yan Hindi sila pupunta na riyan lagi, alam na. Pero kahit paano, hirap pa rin sila. Ay kita mo itong nakakuha kong bunga ng ampalaya lahat walang sira. Yung mga mga nakakuha ko nung dati may mga sira yung iba, pero madalang, ang karamihan wala. Kaya pagka tayo magtatanim, gayahin natin kung ano yung nature. Ang nature kasi lagi nga kita nyo yung mga kumando kahit halo-halo ng mga damo doon. Kaya yung mga insekto lumalampas na lang. Kita nyo yung mga damo riyan, lumalampas na lang yung mga insekto kasi hirap sila sa atin pagka tayo may mga tanim na mga ampalayahan sa mga farm, ay kailangan talaga natin spray ng sprayan. Kasi kapag spray natin hindi nga sila magastos yung ating magastos. Tapos ayun pati delikado. Paano kung halimbawa nakakuha na hindi na nahugasan ng ayos, ay sa una okay lang kasi naman malakas na resistensya pa na yung kumakain. Paano kung nagkataong nakakain nagkataon yung araw na yung mahina kanya resistensya, ay delikado yung kanyang atay.
tsaka yung kanyang kidney. Yung kasi titiranin na yun. Kasi yun ang mga nagsasala ng ano, ng kanyang mga lason. Hindi gaya na itong mga ganito ng mga talagang mga insekto dito. Talagang sila ay umiiwas na ito. Kasi ang hirap nga naman kawanin eh. Ang hirap nga mo malaman din kung alin bagay yung kanyang kakainin dito. Kaya hirap siya halo-halo. Kaya tayo kapag tayo nagtanim ng gayan, gayain natin ang ano, ang kalikasan. Yung gayan ting halo-halo. Alisin na natin yung mga stand lang. Halimbawa, pagka nagtanim ng talong, ay puro talong lang. Kailangan, dahil nagtanim tayo ng talong, haluan nyo ng ano, iba't ibang mga gulay doon. Katulad ng nila mga samahan, yun nila mga okra, kahit paano pagkapangan din yun yung mga bilog na madalang. Tapos sa ilalim may mga kamuti, may mga kalabasa, mga mustasa, may mga mani, halo-halo. Kaya pagka kung may mapapadaan ng mga insekto, mahirapan sila. Halimbawa ang target nila ay talong. Mahirapan sila, amoy nila yung hangin. Amoy yan pa, amoy ang palaya naman eh. Pero kung hanap niya talong, hindi niya malalaman na may talong. Pero kung halimbawa, ang talong niya ay talong, pag-amoy ng insekto, uy, amoy talong. Puro-puro kasi yung taniman doon ay puro talong. Halimbawa okra, puro okra lang. Kailangan ayaw insekto doon para sa okra. Okra yung kanyang paborito. Di alam na niya may okra doon. Kalabasa, uy, alam niya kasi kalabasaan lang doon eh. Patula, ay, ang paborito niya ko ay patula. Uy, marami pa patulahan doon. O di alam niya kasi ang tanim kasi doon sa farm doon puro patula eh. Na sigarilyas, puro sigarilyas lang ang tanim. O anong ngayon mangyayari doon? Ako, inatake ng insekto yung kanyang kuha. Mangyari lagi siya magbubumba ay kung maulan. Pag maulan, siyempre pagkakaulan, mauugasan yung mga in-spray niya to. Di, mag-spray na naman siya. Spray. Samantala kung kayo halo-halo yung mga halaman natin, ay hindi natin mas kakailangan yung mga spray. Kasi ang ating makikita-kita ninyo ito, sa dami ng mga dahon ito, mga na-harvest ko na yung mga dahon na yan. Okay naman yung kailang mga mga dahon. May sirama na ito, iisa yan yung iisa. Ito nakadalawang sira dito, kinain siguro ng uod to. Pero kita na itong iba okay naman. Ayun pa nga yung mga na-harvest niya. Kita nyo ito, halos walang mga sira. Walang mga sira. Talaga kasi yung mga insekto, sila diyan, nakakalampas sila. Kaya ganito ang ating kagayanin. Kaya tayo magtatanim. Panatilihin natin halo-halo. At saka dadamihan natin ang tanim. Nakagaya ng mga gato, ito yung tanim. Nagaya na iba't ibang klase. Sige, maraming salamat. Huwag ka na po mag-subscribe.